Bakit marami pa ring Pinoy ang nai-scam? Kwentuhan tayo. Ang dami kong nakikitang post sa social media about tasking and recharging scams. Ito yung mga nag-aalok ng mga online na trabaho sa pamamagitan ng mga peking e-commerce platforms upang akitin ang mga taong mag-invest ng pera kapalit ang malaking komisyon. Pero madami pa ding hindi nakakaalam na ang ganitong investment ay kahalintulad sa isang Ponzi scheme. Ano ba yung Ponzi scheme? Ito ay nagsimula kay Charles Ponzi na isang Italian immigrant na dumayo sa US noong early 1900s. Noong 1920, nangako siya sa mga tao ng 50% return in 45 days gamit daw ang postal coupons bilang investment. Pero ang totoo, wala siyang tunay na negosyo. But guess what? Madami pa ding naniwala. Bakit? Kasi yung mga naunang nag-invest, bumalik agad yung pera nila. May tubo pa. Hindi nila alam, galing lang yung tubo na yon sa pera ng mga bagong investors. Sa loob ng ilang buwan, kumalat yung balita tungkol sa magic investment ni Ponzi, umabot sa 40,000 tao ang nag-invest sa kanya. Sa sobrang laki ng scam, umabot ito sa $15 million equivalent to hundreds of millions today. Kaya ayun, every time na may scam na ganito, Ponzi scheme na ang tawag. Ponzi schemes are traps disguised as golden opportunities. Akala mo malaking opportunity na ito. They promise guaranteed high returns with little to no risk. Pero ang totoo, wala talagang totoong kita. Galing lang sa pera ng bagong recruit yung binabayad sa nauna. At pag naubos ang bagong investors, boom, bagsak ang sistema. Yung na-invest mong pera, wala na. Ngayon ang tanong, paano iwasan ang scam katulad ng Ponzi scheme? Una, huwag basta-basta maniwala sa easy money. Kung sobrang dali kumita at parang walang effort, magduda ka na. Kung too good to be true, most likely, scam talaga yan. Pangalawa, mag-research muna bago pumasok. Alamin mo muna ang legit info tungkol sa investment. Check mo yung background ng company, reviews, at kung may pruweba sa mga sinasabi nila. Huwag invest agad. Pangatlo, huwag magpadala sa pressure. Scammers love to rush you. Kapag minamadali ka magdesisyon, red flag na agad yan. Take your time, pag-isipan mabuti. Tandaan, hindi masamang mag-invest, pero masama ang padalos-dalos na pag-invest. Protektahan ang pinaghirapan, magtanong, magbasa, at kung duda, huwag ituloy.